Kitang-kita nyo naman sa panlabas pa lang na matitibay, makakapal yung kahoy. Unlike dun sa mga ginagawang sopa. So yung sopa na yan mga kaps, yung sopa set na yan may kasama siyang center table. So yun ang kagandahan sa Melina. Pwede mo siyang gawin kahit anong kulay. Today mga kaps ay gagawa tayo ng hamba ng lababo. Isasabay na kasi natin dun sa pinapagawa nating lababo para kasama na siyang mai-install pagka nagkabit na ng tiles. Maisama na sa pagpapalitada. So ito yung gagamitin nating kahoy. Bali ang sukat no, nakapa L-type kasi yun mga kaps. Dito sa side na maliit is 24 and 3/8 lapad. Tapos yung mahaba sa side ng may kitchen sink lavatory is 45 and a half. So nung sinukat natin yan, may mga allowance sa magkabilang gilid, pati yung taas niya, para sakaling pukulan man ng halo, merong papasukan yung halo mga kaps, para matibay yung pagkakabit ng hamba. Lagi tayo may allowance yan mga kaps. So pag nakuha yung sukat, ito yung magiging padron natin para mabuo yung ating project. So ganun lang, lagi tayo sa sukat at sa padron babase ng kahit anong gagawin natin. Simple man yan o komplikado, laging sa padron, sa sukat, para hindi tayo maliligaw. Nga pala yung project natin, another sopa set na ginagawa natin ngayon. Ito na. So babalutan na lang yan. Yun lang ang kainaman pagka may upholstery mga kaps, kahit hindi yung masyadong kinisin. Pero kung ikukumpara naman ito dun sa mga nabibili sa mall, makikipagpustahan ako mga kaps, mas matibay ito. Wow! Yan, kitang-kita nyo naman sa panlabas pa lang na matitibay, makakapal yung kahoy. Unlike dun sa mga ginagawang sopa sa labas, yung nabibili ng mura, puro mga retaso, mga maninipis na kahoy lang yon, mga paleta ginagamit sa loob. Kaya saglit lang, lusak. So, may nagawa na tayo, may natapos na tayong isa, yung sopa. Okay na yon. So another one ang ating gagawin. Mas malaki, mas malapad. Tapos ito yung mga inclusion niya. Meron siyang naka L-type din. Tapos may panggitna. Ang kulang na lang talaga natin mga kaps is panahe. Bala kong maglagay ng tahian dyan sa dyan sa part na yan. So soon magkakaroon na tayo mga kaps ng tahian, upholstery, para lahat ng klase 20-20. Lahat ng klase magagawa natin sa upholstery, sa bed, sa sofa, sa dining, kahit saan, basta gusto nyo lagyan ng balot, pwede mga kaps. Sa mga ka-woodworkers natin, ang first step natin is yan, katulad nito. Medyo may mga simento to So dyan papasok yung ating steel brass. Kailangan nating putkutin muna lahat yan. Yan. Pero usually ang pinapadaan sa jointer planer is dalawang muka bago natin tistisin, kasi ang gagamitin ko lang is dos medyo yung lapad, dos yung kapal, para dun sa hamba ng lababo sa ilalim, para maganda yung kakapitan ng mga pinto. Pero yung iba ginagamit dito mga kaps, yung is modular na plyboard or plywood, pero mas goods pa rin talaga yung kahoy, so solid to, tsaka maganda yung kapit nya sa simento. Dalawang angle lang, isang side, tapos itong isang mukha na to kailangan skwalado. Ito natapos ko ng i-table to mga kaps para anin sa jointer planer. Yeah. So bago natin tistisin, ito muna, first step, kailangan skwalado siya. Yan. Kasi pagka bare wood lang siya ganyan mga kaps, kadalasan dyan, yan, hindi siya skwalado. So sa tulong nitong ating jointer planer, kailangan maging eskwalado siya. Yan. Diba? Para pag dumaan sa guide ng tistisan, wala na tayong problemahin. Sukat-sukat na lang. Matalim pa to. Hasa lang ni Mang Benro Pero may hinasa pa siyang isa mga kaps, para pag sakaling mapurol na to, salpak na lang. Dalawa kasi yung ating talim, para may isang reserba. So ito yung
jointer planer natin mga kaps since 2019. So ang napalitan ko lang dito itong talim kasi yung isa manipis na. So ngayon dalawa yung talim natin, isang pang reserba para mas pagka mabilisan. Ngayon dami na niyang kuso to. Oh no! Bunto na siya, parang bundok na kailangan ng bawasan, mangonok. Kaya lang mga kaps, sa paggamit ng jointer medyo delikado, kaya kinakailangan mapag-aralan mo at saka doble ingat kasi baka alam niyo na, maiiwasan naman yung kapag alam mo yung mga diskarte at saka alam mo kung paano ingatan yung daliri mo. Paalala mga kaps, sa paggamit ng table planer, kailangan yung kahoy na tinetable nyo or pinaparaan nyo rito sa ating jointer planer ay hindi maliit, hindi manipis. Depende naman yan kung mahaba tapos manipis, maiiwas mo yung kamay mo. Yan. Basta bawal yung maikli na, kasi kapag ka maikling masyado, pagka tumama dito sa talim, maaaring may tendency na umatras. Tapos yung kamay mo ang tatamaan. So yun lang naman yung risk nito. Pero kahit saan naman, sa jointer planer, sa tistisan, sa mga ginagamit nating power tools, lahat may risk yan mga kaps. Basta yun lagi ang paalala, doble ingat talaga tayo mga kaps. Si Mang Benro, magawa si Mang Benro ng panel doors mga kaps. Ang pinakamalakas ngayon natin ay puro pinto, hamba, flash door. So yan ang mabili ngayon. Maraming pera ang tao, maraming nagpapagawa ng bahay. So yan, sopa na yan mga kaps. Yung sofa set na yan may kasama siyang center table. So ito yan. Bali ang top nito is glass mga kaps, dito sa part na to. Yan, may varnish na itong natural. Binarnisan to limang Rappi mga kaps. Ito naman ay pinto para kay parang Ijari, classmate natin ng high school. Yan, hindi pa lang nakapix tong mga design na black na to. Pero ito barnisado na sa mga kaps. Yan. So Jimmy Lina wood din to mga kaps. Winood stain lang natin ng gamit ang tinting colors na hinalo sa paint thinner. Ganun lang, proseso lang, ikinisin mabuti bago tayo magpondo ng kulay. May ginagawa din tayo dyan na parang artificial wood grain. Gamit lang ang basahan. Gamit natin dyan ay Boysen na sanding sealer at top coat na clear gloss. Depende naman sa gusto ng may-ari yan. Pwedeng matte, pwedeng high gloss. So yun ang kagandahan sa Melina. Pwede mo siyang gawin kahit anong kulay. Kahit anong wood stain po pwede.
Ay mga kaps, gumagawa ng panel door si Kasangga, Hugis Tahada. What? Ayan o. Flat lang ito mga kaps, tapos i-router. And then sa varnish na magkakatalo ito mga kaps. Ito. Wala mo nga ibabaga ng bababang ka raw. Oo nga, meron na. Meron na. Ang Hugis Tahadang pinto ni Mang Bornok. Kuha na natin mga kaps yung hamba. Isasabay natin dun sa pagta-tiles. Meron pa kasing formato dito sa loob eh. Tatanggalin muna para maipasok to doon. Tapos po-flooringan to, kapantay nito para kung sakaling may dumi, pwedeng mawalis. Pero dito kasi pull out basket sa mga pinto, as dito naman LPG. Yan, ayos na.